Panibagong araw, panibagong blessings. Medyo mahaba tong video na to kaya sana tapusin nyo. Maraming nangyari sa amin nung araw ng pagmimisyon namin na to. Habang nag-iikot kasi kami at nagsasurvey sa mga lugar ay eto at nasiraan kami ng sasakyan. Nakapagpa-schedule na nga kami dito malapit kila kuya. At buti na nga lang din napansin ni Mister na si kuya ay nagkukumpuni ng sasakyan pero hindi siya professional na mekaniko. At dito na lang talaga yung pinakamalapit namin na mapaghihingaan ng tulong dahil hindi na pwedeng tumakbo itong jeep at baka mas lalo pang lumala ang sira. Napakalakas rin talaga ng hangin ng mga panahon na to. Buti na nga lang at hindi pa kami inaabutan ng malakas na ulan. Habang kasi nagdadrive si Mister kanina ay meron kaming naamoy na mabaho. Para siyang amoy ng nasusunog na goma. Tapos napansin din niya na tumitigas yung brake. Salamat sa Panginoon talaga dahil kahit paano ay meron kaming maihingian ng tulong dito. Ang unang assessment nga nila ay baka dito sa gulong ang problema kaya balak nilang tanggalin tong gulong. Pero habang nagche-check kami ni husband ay busing. Kaluswan na niyo busing? Oo, mo siguro nga dili mo karga. Mo siguro ni gahi ang preno ba? Ano? Meron siyang napudpud na ano. Pansin mo? Oh, kita mo yun oh. Yun ang belt niya. oo. No? Ba pinaayos mo lang? Oo, pinahigpitan ko yan. Dire ang diferensya. Ha? Dire. Buti na lang talaga at hindi pa nila naalis yung gulong dahil kung nagkataon malaki-laki ding trabaho. Doon talaga sa nakita namin kanina na belt yung problema. Tinatry nga din ni kuya na gawa ng paraan kaso limited lang din kasi yung alam niya pagdating sa sasakyan. Isa pa, hindi rin daw niya talaga kabisado yung mga ganitong klaseng makina. Meron nga sanang malapit sa kanila dito na professional mechanic kaya lang ang uwi pa noon ay mga alas 5 o alas 6 pa. 3:45 pa lang kasi nung mga oras na to at meron pa kaming scheduled area na dapat naming puntahan. Although hindi naman din nga kalayuan mula dito, kaya lang hindi mo pa rin pwedeng lakarin. Meron kasi tayong mga gamit para sa film showing. Kaya habang sinusubukan nilang ayusin o gawan ng paraan, ay nag-iisip na din tong isa kung ano yung dapat naming gawin. Alanganin kasi sa oras at sa panahon namin na meron kaming area na dapat puntahan kung aantayin namin yung mechanic. Isa pa ay hindi rin nga kami sure kung kaya niyang ayusin agad o kung wala na bang bibiling mga piyesa. Malayo na din kasi itong pinuntahan namin na lugar at sayang naman din kung uuwi lang din kami. Sa pagkakaalala ko nga ay meron silang sinusubukang higpitan. Halinhina na nga silang dalawa dyan at tumulong pa rin ako kanina kay husband para higpitan lang. Kaso parang hindi talaga yun yung problema niya at kinakailangan talaga ng professional na mekaniko para tumingin dito. Nah, hinubo ko gahe ikwan. Hinubo na to. Inabutan na nga kami dito ng halos 2 oras at sayang din naman kung matitenga nga lang kami dito at walang mangyayari. Kaya nakapagdesisyon kami ni Mister na tumuloy kami doon sa film showing namin. Ay, gamit pa kasi kami kuya. May gamit pang dadalhin. Ayan nga at naglalakad na siya para pumunta sa kanto at maghanap ng tricycle. Pero buti na nga lang din at may motor sila at sabi nga ni kuya sa akin kanina ay sumakay na daw ako. Kaya lang meron pa kasing mga gamit na dadalhin. Kaya eto at nagready kami ng mga gamit lang na pwede naming madala. Which is yun lang talaga yung mga importanteng dapat dalhin. Praise the Lord dahil Boy Scout din talaga tong asawa ko at sa mga ganitong sitwasyon ready din kami. Dahil meron pa rin na i-provide ang Panginoon sa atin na pwede nating gamitin kapag ganitong sitwasyon. Nagtuusap kinapawan na ba? Kaya lang ilasos niya dito. Eto nga at nagsisimula na ding umambon, sabayan pa ng napakalakas na hangin at kulimlim. Pero kahit anong mangyari ay tutuloy pa rin tayo. Very challenging nga yung panahon na to pero masaya pa rin kami dahil meron pa rin mga paraan na ibinibigay ang Panginoon sa atin para makapagpatuloy. Sino ba naman nga ang mag-aakala na mangyayari sa amin to? At sino ba naman ang gugustuhin na masiraan ang sasakyan sa gitna ng karimlan? Pero sabi nga sa Biblia, all things work together for good for those who love God and called according to His purpose.
Iya, Dene. Tapi na kumukuha ng bato. Ako na kung ako kasi mo country apa. Aberya to beri ang mga dito ang tag rolling na kay. Meron pa ba? Atas mo. Maliit pa to, bata pa to. Kung paano sikyanan, ay na lang kay Duol mi sa inyo ha. Ayong presentasyon dito ni Tabang sa mua, tapos bihaton mo diri ang lugar, no? So, salamat sa Ginoo kay naabot na din ni, tapos napagid kay silong karon. Sa Ginoo muna nga nagapadayon gihapon tang aning nga klase. Today si Pastor Elmark Ryan Palandrica o marimay nga gigugma ta pag-ayo sa Ginoo. So, kamo gigugma mo pag-ayo sa Ginoo. O, nagkalain man tag denominasyon. Kasi pagkailahan na irapunta sa simbahan, na ang Ginoo may gugmaon, pinaagi siya gibuhat dito sa krus. Nakita nato din ang gibuhat ni Jesus. Si Jesus namatay dito sa krus. Iyang gibayaran ang atong sala. Wala siya namatay dito sa krus para makabaton tag relihiyon. O wala po ni Jesus din sa kalibutan para makabaton tag relihiyon. Ang iyang gianmi dinhi para luwason ta aron manumbalik ang atong relasyon. Anong kailangan man manumbalik ang atong relasyon diya sa Ginoo? Ay tungod ikaw ga ko makasala. Makasala ta. Tama ba? No? Mga bata, say wala pa sila kabalo unsang gyud sala. Wala sila kabalo nga sala pero nagabuhat na sila sala. Kan sa gagmayng bata o kanatong mga hamtong naatay sala. Karon kining sala mo ni magdala kanato padulong sa impyerno. Dili na gusto may tabo sa Ginoo sa imuha. Nami dinhi kay tungod importante masabtan sa mga bata o kanatong mga pamilya nga ang Ginoo nagahigugma nato dili siya gusto mo adto tag impyerno. Kung nakita nato nga siya mismo ang naghimo og solusyon ug iyang kinabuhi mismo ang nahimong solusyon sa atong problema sa sala. Walay katapusan. Ang langit, imo nang gipasaylo, ang tanan, nakong mga sala. Mag-uha ko, pinaagi, sa imong, balang espiritu. Murag siya na. Nya gayo para pud silang duha. Mo lagi. Pastor Al. Salamat po. Salamat po. Ay!